Kundi guys, nandito sa ating tabi ang pinakabagong dual sport ni Monarch. Kamakailan lang ito ay na-release pagkatapos lumabas ni PG1. Pero sasabihin ko sa inyo, this is way more cheaper. Ito nga pala si Monarch Axis 125. Kung curious ka sa kanyang details, tutukan mo dahil alamin na natin yung kanyang specs, features, and also the price. Ito na ba ang pangtapat o mahihigitan kaya ng motor na ito sina XRM, Suzuki Crossover o kaya si PG1? Ano't ano pa man, isang good news na naman ito para sa ating mga motorcycle lovers. May nadagdag sa ating pagpipilian when it comes to dual sport na motor. All throughout the video ay susubukan nating pagkumpakumparahin yung mga details ng mga motor na nabanggit at kayo na ang bahalang humatol sa comment section. Sa tindigan muna tayo guys, mala military vehicle ang datingan niya. Kung kilala nyo si Cub 110 ni Skygo, parang ito yung kuya niya or ito yung nag-gym na version niya kasi masculine na rin ang tindigan nito. Sa overall look ay retro looking ang kanyang style. Ang mga kulay na pwede nating pagpilian ay itong puti at meron ding kulay green. Dito muna tayo sa kanyang gulong. Lahat po sila, si XRM, PG1, saka si Raider J Cross. Tube type pa po yung mga yan. Etong si Axis ang may pinakamalaki yung kanyang diameter. Rim 18 na 2.75. Sumunod naman itong si PG1, 90 by 100 by 16. Sa Raider J Cross, 70-90 by 17. At sa ating XRM, 2.50 by 17. Para naman po sa inyo, alin po ang may pinakamagandang tire size sa kanyang harapan? Pwede nyo pong i-comment sa comment section below. Ang brand naman na ginamit kay Axis ay Yuan Xing. Dako naman tayo sa kanyang braking system. Mapapansin natin na ito na po ay hydraulic disc brake. Na versus naman sa tatlo ay same lang po sila, naka-disc brake po silang lahat. Makapal na rin itong kanyang rotor disc. Madaming butas para naman sa kanyang cooldown at kung mapapansin ninyo itong kanyang mga tornilyo, may lock pa yan kaya hindi basta-basta ma-unscrew. Goods naman lalo na pag madaan ka sa mga rough terrains. Ito naman pong wire na ito, yan po yung cable niya papunta dun sa kanyang speed meter sensor. Modern feature niya na rin ito, hindi na to naka-cable. Dito naman sa kanyang caliper ay nakatupat yan. Kulay itim naman po yung pagkaka-finish, unique na rin yung design. Ito namang ating suspension ay naka-telescopic fork. Kung sa actual mo tong makita ay maganda na rin yung finish niya, glossy. I-check naman natin itong kanyang fender. Yung pagkaka-screw sa kanya, enduro type na rin, nandito sa ilalim ng kanyang headlight. Makapal naman ang quality ng plastic na ginamit, kaya sa mga matagtag or sa mapagpag na daan ay hindi basta-basta ito mapuputol. And of course, hindi rin nila kinalimutan na maglagay ng rubber boots. Okay naman yan lalo na kung madadaan sa putikan, sa mabuhangin, para yan mag-add sa longevity ng life service nitong ating telescopic fork. Iniiwas nito na magkaroon ng gasgas yung ating fork para walang madaanan yung langis palabas. Isang part na nagustuhan natin dito kay Axis ay itong kanyang hub, multifunctional na siya. Pwede ka pang magdagdag ng isa pang disc brake o kaya from disc brake na nasa left ay pwede mong ilipat dito sa right dahil meron na siyang butas na pwedeng tornilyuhan. Sa mga malilinis magmotor at nag-aalala, baka masyadong matalsik itong si Axis natin dahil mala enduro type yung kanyang fender ay meron po itong built-in na mudguard. Hindi nga na-compromise yung kanyang itsura dahil maganda yung outcome at nalilesen yung mga talsik papunta sa ating footwear. Meron din naman itong additional safety feature, nandyan po yung kanyang reflector. Magkabilaan po yan, dagdag visibility. Isa lang naman ang ayaw ko dito sa motor na to, ang positioning nung kanyang busina. Pwede kasing may scratch yung kanyang fender, lalo na pagdadaan ka sa mga off-road kung papagpag yung kanyang fender, may scratch siya gawa nung kanyang busina. Dito naman tayo tumayo sa kanyang harapan. Ayan po yung kanyang itsura. Poging-pogi, aggressive at sporty. Lalo na siguro kung ma-set-upan mo pa to ng LED sa crash guard. And speaking of LED, ito po ang kanyang headlight ay fully LED na yan. Meron din siyang daytime running light. Ayan po yung puti na nakapalibot. Yung kanyang low ay itong naka-half moon dito sa magkabilaan. Ayan po. At yung kanya namang high naka-projector type. So okay na okay yan. Siguradong may bubuga na rin yung kanyang ilaw. Ito namang kanyang turning lights ay naka-level dito sa kanyang headlight.
matibay yan, and of course, LED na rin. Isa pa sa nagpapogi dito sa motor na to ay meron na siyang nakalagay na headlight guard, kulay puti po yan, naka-jive dun sa primary color. Isa pang stock na nakalagay dito sa motor na to na wala sa iba ay itong kanyang carrier. Sigurado mahal din ang accessory na to kung magpapasadya ka siguro dahil wala namang fit dito kay Axis 125 na sa pinakamababa 500 pesos. Pwedeng-pwede mong lagyan ng leather bag, maliit na plastic top box, o kung anong gusto mong ilagay na pwedeng bumagay na front compartment. Dumako naman tayo dito sa kanyang handlebar. Dito sa kanyang harapan, andyan po yung ating passing light. Yan naman yung itsura ng kanyang rubber grip at dito sa baba, meron po siyang choke. Sa handlebar end naman ay wala po siyang bakal. Other buttons naman natin ay itong kanyang headlight option. Hindi pa po ito automatic headlight on, kaya naman pwede mo pang i-turn on and off yung kanyang daytime running light. Nandito yung kanyang dimmer button at ito naman yung kanyang turning lights button. Sa right side naman natin, ito yung ating makikita. Maganda yung kanyang cable. Mukha na tong naka-quick throttle kasi nakapabaliktad. Okay din namang pigain itong kanyang lever. Kulay itim na po yung kanyang finish. Share ko lang din ang experience ko dito sa kanyang rubber grip. Ito po ay nakakakalyo. Dahil meron po akong enduro dati, kaya kung pang daily ay pwede mong palitan. Pero sa mga rough road naman, off-road, sa muddy trail ay napakaganda ng grip. Sa mga buttons naman natin, nandito yung kanyang kill switch. And of course, sa mga masasakit yung tuhod ay meron na rin po siyang electric starter. Ang good news nga rin ay meron pa rin siyang kickstart. Sa setup naman ng kanyang handlebar ay mala XRM na rin siya. Pwede ka ring maglagay ng lifter kung mababa pa yung kanyang manibela. Dito naman sa ating ignition, syempre ang ideal para sa mga off-roaders na mga motor ay naka-mechanical key pa rin. Dito naman po sa kanyang handlebar, meron na po siyang handlebar foam na naka-install na. Ito namang kanyang meter panel ay fully digital na po siya. Colored pa nga at ang mga makikita natin ditong indicators, high beam indicator, signal light indicators, andyan din yung kanyang speedometer, odometer, gear indicator, at yung kanyang fuel level indicator. Ito naman ang kabuuang itsura ng kanyang cockpit. Kung bababa ka naman dito ay nandito yung kanyang USB type na charging port. Nasa daan ka man, nasa liblib ay hindi ka na mag-aalala sa mga gadgets mo kung ito ay malulowbat dahil meron ka ng portable na charging station. Sa side naman nito, magkabilaan ay nandito yung logo ni Monarch. Ito namang kanyang frame, isa sa nagustuhan ko dito sa motor na to ay yung kanyang paint job dahil ito ay naka-track bed type na yung kanyang finish. Itong mga ganitong finish ng pintura ay mahirap po magasgas. Kaya naman very suited siya dito kay Axis. Meron din itong carrier na built-in nandito sa unahan ng driver. Itong fairings naman na plastic dito ay mala PG1 yung datingan at meron ding decals na Axis 125. Pag-usapan na nga natin itong kanyang makina. Ang engine type po nito ay single cylinder, single overhead cam, naka 2 valves pa po ito at carb type. Itakal muna natin yung kanyang displacement bago yung kanyang maximum power and maximum torque. Ito po ang pinakamataas sa apat, 127.1cc. Itong ilalim ng kanyang makina ay meron na tong engine guard. Build talaga siya para sa off-road. Dito na tayo sa kanyang maximum power. Ito po yung pinakamalakas, 7.5 kW at 7,000 RPM. Sumunod dyan si XRM, si Rider J Crossover at saka si PG1. Ang susunod naman ay ang ating maximum torque. Pinakamataas pa rin, 10.5 Nm at 5,500 RPM. Sumunod si XRM, PG1 at saka si Rider J. Ang asset nito versus dun sa tatlo ay itong kanyang pipe orientation. Nandito na po sa taas. Unique siya and at the same time super sporty yung datingan niya. Yung mga magtatanong naman baka nakakapaso ay yan pong puti, yan po ay yung kanyang heat cover. Ito naman ang itsura ng kanyang upuan. Single tone, may letter X dyan sa kanyang unahan at split yung upuan ng ating driver at ng ating passenger. Dito naman sa kanyang likod, ito po yung ating carrier. Bakal po yan, same lang po dito sa may X. Yung buong puti na yan ay bakal. Yan po yung kanyang gas tank. To open naman, kailangan mong pumunta dito sa ilalim. Clockwise mo nga lang siyang buksan at open na yung kanyang upuan. Sa atin namang fuel capacity, pinakamalaki. 9 liters po siya, sinundan ni PG1 at saka ni XRM saka ni Rider J. Doon naman sa kanyang fuel consumption, ito po yung may pinakamababang reading dahil po ito ay naka-carb. 42 kilometers per liter. Ang pinakamataas naman po is 65.4 kilometers per liter XRM.
Dito mo naman tatanggalin ang upuan ng ating pilyon sa kanyang likod. Hihilain mo lang tong kanyang string at matatanggal na siya. Huwag mo lang hihilain habang tumatakbo dahil baka mag-auto-eject ang angkas mo. Speaking of angkas, ay ito po yung kanyang pillion footrest. Ito naman yung itsura ng kanyang swing arm. Sa apat po, ito po yung pinakamataba at may pinaka-durable look. In actual guys, mukha siyang oversized dun sa kanyang overall dimension. Gulong na ulit tayo dito sa kanyang likod. Ito po yung may pinakamataba, 3.50 by 16. Same size po ng diameter ni PG1. Sa apat naman po, ito na yung may pinaka-astig at pinakamagandang itsura ng rear suspension. Dual shock at may gas tank na kulay gold. Mala ADV yung kanyang datingan. And speaking of ADV, para sa akin, meron nga siyang hawig. Mas pinapayat nga lang ito. Pogi nga rin yung disenyo ng kanyang stoplight. Single assembly na lang siya. Nandyan na rin po yung kanyang turning lights. Meron rin siyang fender na may lalagyanan ng kanyang plate. I-check naman natin yung kanyang dimension. Pwede nyo pong i-post para makita nyo ng clear yung kanyang numbers. Ito po ang pinakamatangkad sa apat, 1,100 mm. Pinakapayat din, 735 mm. Yung kanyang length is 1,930. Pangatlo po siya. Okay guys, ito na yung ating final stage. Check naman natin yung ating comfort. Ang height po natin ay 5'6". Sa mga gusto mong bumili, gawin nyo na lang po akong reference. Ayan po, hindi po tayo tiptoe. So, abot na abot po natin tong motor na to. Parang ang pakiramdam lang nito, mas mataas lang ng konti kay XRM. Ayun, kahit yung kanyang body orientation, okay na okay siya. At dun sa kanyang forma, very distinct siya at saka very refreshing. Kung makikita mo to sa daan ay talaga namang mapapalingon ka at mapapatanong ka kung anong motor na ito at kung anong brand. Isa sa nagustuhan ko dito ay makakapal na yung nilagay na gulong dito. Para sa akin, okay na okay to, lalo na dito sa mga probinsya. Meron kasing may mga part na hindi pa simentado. Kapag ganito yung motor mo ay very versatile yung dating ng motor mo kasi kaya niyang mag on-road and off-road. Check naman natin yung kanyang preno. Dito sa kanyang harapan, naka-disc. Kaya makapit. Yung suspension niya, medyo matigas, no? Pero yung suspension niya dito sa kanyang likod, talaga namang napakaganda ng kanyang absorb. Kasi nakabaso na rin naman to. Malambot. And of course, maganda yung looks niya. Kasi kulay gold rin yung kanyang baso. Sa preno naman natin sa likod, siya po ay naka-drum brake. Well, same lang din naman dun sa crossover at saka kay PG1. Maganda rin naman, hindi tayo nakayoko. Medyo straight yung body orientation natin sa height natin na 5'6". So, okay na okay pa rin naman siya. Itong kanyang grip, nasubukan ko na to, medyo rough siya, so nakakapagkalyo to. Okay lang naman kung i-offroad mo siya, tapos dun ka sa mga maputik, ayan, kailangan mo talaga ng grip. Pero kung sa mga pang-highway lang naman, at saka sa mga mild na off-road yan, pwede mo siyang palitan. Naastigan rin ako dito sa kanyang cable dito, naka-inverted, kasi mukha siyang naka-quick throttle. So okay na okay naman siya. Kung sa actual mo rin siya namang makikita, okay rin yung mga bakal niya, no? Itsurang matibay rin siya. Tapos yung upuan natin, maluwang din, malambot din naman siya, at separate yung upuan ng ating pilyon. Tapos dito sa kanyang harapan, pwede ka pang maglagay ng bag, kasi meron siyang carrier dito eh. Meron din siyang carrier dito sa kanyang likod. So removable din itong kanyang upuan. Kaya kung pang-deliver, pwede mo rin tanggalin to. Meron ka ng instant bracket. At ito pala ay semi-automatic. SRP naman nito is 77,000 pesos. At ang kanyang minimum down payment, ito yung gusto ko kay Monarch. Napakababa niya magbigay. Pwede mo itong may uwi na ang down payment mo ay 3,000 pesos. Sa installment naman ay 3,800. And of course, price may vary. Depende po sa lugar o kasa na pupuntahan nyo. Para naman sa ating mga keyboard warriors, kumusta naman sa inyo si Axis 125? Ang inyo pong nasa isipan, pa-comment naman po sa comment section below. Doon naman po sa napadaan sa ating channel, do not forget to like, share, and subscribe. Meron din po tayong Facebook and TikTok dahil nag-upload po tayo ng mga bagong motor na lumalabas dito sa Philippine market. At hanggang dito na lang guys. Thank you for watching. Ride safe!